Pisces, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies na parating sa inyo ngayong new moon in Taurus na mangyayari ngayong May 8, 2024 at 11:21 a.m. Philippine time. So if you are living outside of the Philippines, check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng new moon sa inyong lugar. So mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign kasi mas accurate yun. Although, pwede pa rin naman kayo mag-resonate sa inyong sun sign at moon sign. Ayan. So, kung hindi nyo pa alam yung inyong rising sign, meron tayong link sa description at sa pinned comment. I-click nyo lang yon, ilagay nyo yung mga information ninyo, date of birth, place of birth, time of birth, at ika-calculate na ang inyong rising sign. So, kung hindi kayo Pisces rising, hanapin nyo kung anong sign yon at yun yung panoorin nyo dahil baka mas maka-resonate kayo doon. Okay? So, for you Pisces, ang new moon ay mangyayari sa inyong third house of communication, your critical thinking, community and short travel. Yan. So, maaring may mga bago kayong projects sa trabaho, sa business ninyo, sa career ninyo na talagang pag-aaralan nyo kasi ito ay also about learning new skills, learning new knowledge. Ayan. So, Taurus is, this is a fixed earth sign. So, very solid and grounded and stable ang energy ng mga Taurus. So, when it comes to your planning, hindi lang siya yung basta-basta, no, na ito yung gusto kong gawin, that's it. You are going to plan lahat ng detalye nun para mangyari talaga siya. And mag-iisip ka rin ng mga practical ways, realistic ways, para maisakatuparan mo yung mga creative ideas mo. Whatever this is, no? So, Venus is in the sign of Taurus. Venus is the planet of love, money, luxuries, aesthetics. So, you will also focus on taking care of yourself, self-love, self-care. Maari ring yung iba sa inyo collaborate with others using your talents and skills, and at the same time mas magiging productive kayo. Some of you meron kayong aayusin sa inyong physical looks, no, sa inyong physical appearance. Maaring mas magiging creative sa inyong styling, sa pagsa-style ng damit ninyo, pananamit ninyo. Mas magiging experimental kayo, no, sa inyong looks. And Jupiter and Uranus is also here, so conjunct silang dalawa. So yung energy nila mas powerful. Jupiter is the planet of abundance, good luck, prosperity, expansion. And nasa third house mo yan ngayon. So I think marami ka ngayong creative ideas na gusto mong gawin, or maaring opportunities are coming your way, especially if you are in the field of communication or your voice, no? Ginagamit mo yung voice mo sa career mo. Let's say, isa kang announcer, newscaster, content creator, dubber. Ang tawag doon, yung mga voice talent, ayan, or singer. So, more opportunities are coming your way. Pwede rin may mga unexpected na blessings sa'yo. Yung iba sa inyo, pwedeng may kinalaman sa sasakyan. Pwedeng merong kayong mabibiling sasakyan, or merong mga accessories kayo na mabibili for your car para mas lalo nyo tong pagandahin. Oo, yung mga nag-aayos ng sasakyan ba, o papalitan nyo yung gulong na mas maganda, or magpapa-repaint kayo, or magdadagdag kayo ng mga bling-bling accessories sa inyong sasakyan. And then, meron tong sextile sa yung first house, which is about your physical self, no? Like what I mentioned kanina, you will also take care of your body. Maaring meron kang mga gagawing activities that will enhance your body or will make your body healthier and fit. So, pwedeng may mga exercise, ganyan, or you will also be more careful sa iyong kinakain. This is about your well-being. So, I think mas magiging maalaga ka ngayon sa sarili mo.
Mm. Lalo na kung nung mga nakaraan medyo isinantabi mo or binaliwala mo yung sarili mo dahil may iba kang priorities, especially those who are already parents, no, na mas priority nila ang kanilang mga anak, or if you are single na tipong mas priority mo yung trabaho mo. Aring meron kang malaking project na kailangan mong bigyan ng attention, kaya yung sarili mo medyo napabayaan mo. So, during this time, you will realize na kailangan mo nang asikasuhin yung iyong sarili. At yung kumbaga yung mga utang mo sa sarili mo, ngayon, magagawa mo na. Okay? Yung travel na yan na pinangako mo sa sarili mo, gagawin mo na yan. Yung glow up na pinangako mo sa sarili mo, gagawin mo na yan. Ayan. So, may opportunity ka to make things happen for yourself. Kumbaga, hindi na lang siya plano, mangyayari na siya kasi gagawan mo na siya ng action. Okay? So, let's see, ano pa. Yung iba sa inyo, pwedeng merong communication from your siblings, no, sa kapatid, lalo na kung matagal na kayo hindi nag-uusap, or sa iba nyong kamag-anak, yung inyong extended family, tito, tita, ganyan. Let's see what else. Ace of Cups, new source of happiness. Pwede rin itong isang offer of forgiveness, or parang hihingi ng tawad, peace offering. Meron kang patatawarin or may hihingi ng tawad sa'yo. You are also going to focus on saving more money, no? Pwedeng mas magiging maingat ka sa pag-handle ng iyong kaperahan. Meron kang mga aasikasuhin na mabilisan. Oo. Pwedeng may kinalaman sa pag-aaral mo, sa nire-research mo, or may kinalaman sa school. Pwedeng school ng mga anak mo or school mo. Ayan. You also have the Queen of Swords. Cutting off connections sa mga taong wala naman ng ambag sa buhay mo. Pwedeng ganon. Some of you maaari ring magsiset ng boundaries, no? Lalo na sa mga taong magte-take advantage sa inyo. With the Page of Swords, you're becoming more curious. Pwedeng meron kang interest ngayon na gusto mong aralin kasi alam mong mag-a-add siya ng value sa buhay mo. Oo. Let's say, for example, yung mga online jobs, no, na yung iba dyan, skill set yan na matututunan mo, pwede mong matutunan online, na andon yung interest mo, so aaralin mo siya, pwedeng bibili ka ng course or manonood ka ng mga free courses sa YouTube from the creators na nagsishare ng experiences nila para mas matuto ka. Pwedeng ganon. And also, maaring merong someone might be reaching out sa'yo na hindi mo inaasahan, no? This can be a person from the past na parang inaalam niya kung ano nangyayari sa buhay mo ngayon Kumbaga, tuma-timing siya kung this is the right time for this person to talk to you. Pwede kasing gusto kanyang kausapin, mag-reach out. This can be someone na dating kaibigan or kapatid or yun nga, extended family na nagkaroon kayo ng issue before, pwedeng nag-away or pwedeng you ghosted each other or talagang meron lang kayong pinag-awayan na mas minabuti ninyo na wag na mag-usap. But I think someone is going to reach out sa'yo. Pwedeng mag-e-explain to. Oo. Para maintindihan mo kung bakit ganun yung nangyari sa connection ninyo. Okay? Confidence is your key to success. New Moon in Leo. So, sabi rito, kung ikaw ay confident, no, naniniwala kayo sa inyong kakayanan, sa inyong talento, then definitely you are going to be successful. So, New Moon in Pisces, meditate and contemplate. So, yung iba sa inyo, kung wala kayong masyadong time for peace, yung parang peace of mind, no, yung katahimikan, maaring maglalaan kayo ng, 30 minutes to 1 hour of meditation every day para lang mag-release ng
energies, negative energies, yung mga clutter or mga naiisip nyo na nakakagulo sa isip nyo. So, yung meditation kasi nakakatulong yan para mag-clear ng inyong mind. Be bold and make the first move. Ayan. So, I think tong confidence na to, tsaka making your first move, pwedeng ito yung mga plano mo na gusto mong gawin, na binibuild up mo ba yung iyong lakas ng loob para gawin. Now is the time. Kasi itong new moon in Taurus is a very lucky and productive time para magsimula. Okay? Anything na pwede mong gusto mong simulan, whether this is love, relationship, or career, or business. Okay? So that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye!